Natin kanina gawa tayo ng video regarding sa lahat ng in-announce ng Disney. And hindi lang siya Marvel, hindi lang siya yung mga Disney films, Pixar films, meron ding Star Wars. And shoutout pala sa Mashable kasi wala akong mahanap na ibang listahan na diretso lang. So dito na lang tayo sa kanilang article and let's go. Let's check ano ba yung mga in-announce nila. So una is Moana 2. Hindi man, I don't know para sa iba. Pero yung in-announce ni The Rock na magkaka-Moana 2, it's something surprising. Okay na yun nauna eh. Yung kasi yung nakakalungkot. Na porket sumikat yung isang movie, gagawa na nila ng sequel yan, tapos gagatasan na nila yan paulit-ulit. Meron mga films na deserve ng sequel. Meron mga films na okay na siya eh. You can move on. Hindi mo na kailangan lagyan ng sequel. Pero meron din naman mga film like Unbreakable kay Night Shyamalan, if not mistaken, sa pag-pronounce sa kanyang pangalan. Na magugulat ka na, what? Sequel pa rin, Split. Tapos it makes a hype dun sa huli nilang movie which is Glass. Yeah, Glass. So, Unbreakable's Split sa Glass. Pero yung Glass, medyo, ewan ko, para sa akin, pangit na siya. If dudugtungan nila yung Glass, ma-redeem siya. Pero kung hanggang doon na lang yon, para sa akin lang naman, hindi ko siya nagustuhan. Pero yun nga, tulad na sinasabi ko pagdating sa review, tulad din sa gadgets, di ba? Meron kasing review na subjective, meron din yung review na objective. Yung review na subjective, depende kung natripan mo hindi. Di ba? Kanya-kanya preference yan eh. Pero objective, ito yung cinematography, ito yung ganito, or sa device, ito yung camera, ito yung ganito, ito yung recording niya, ito yung ganito, ganyan. So, papakitaan kanya ng data. Kumbaga parang sa experiment, ito yung mga nagawa. Ito yung mga results. Yan, gano'n. Parang dito rin sa Snow White na live action, ito yung nakakalungkot sa Disney. Okay, sige, nakaka-hype. Nagawa mo ng live action ng isang bagay. Pero para kasi nangyayari, recycle, reboot, remake. Binigyan na ng ibang take pero it's the same thing. Iba kasi yung live adaptation. You know what? Never mind. Bottom line, madaming nainis. Kasi nga, hindi naman maputi si Snow White yung ginawa nila artista. Kasi yun nga yung definition ni Snow White. Kaya Snow White yung pangalan. Pangalawa is, which is, I can argue, regarding dun sa Evil Queen. Kasi si Gal Gadot yung ginamit nila artista. Mas maganda pa daw kasi dun sa kinas nila Snow White. Pero yun nga kasi yung point. Kasi gusto nga nung Queen na mas mukha siyang maganda. So in this case, okay, sige, tama naman. May point naman kung bakit Gal Gadot over dun sa kay Snow White. Pero hindi pa rin puti si Snow White na kinas nila. No hate dun sa actress, pero kung mag-accurate sila based dun sa story, din yun. Pero kung iaakma mo kasi sa panahon natin ngayon, hindi naman kailangan si Snow White. Pero sa mga tao na nagbabasa ng libro o sa mga tao na loyal dun sa material na pinanggalingan, parang Harry Potter lang yan or any novel adaptation or novel na ginawa na live adaptation or manga or any works na ginawa ng live adaptation, syempre may maiinis. Kasi hindi naman yung itsura ng character na naisip ko eh. Parang sa Game of Thrones, Harry Potter, Lord of the Rings, mag-iiba talaga pagdating sa live adaptation. Which is, pwede na sabihin yung Snow White ganun, pero hindi talaga. Pero for sure, meron pa rin mga ilang manonood niyan. Stitch, I'm a Stitch fan. Yun na lang, sige. Let's just end it there. Pero yung aking lock screen, meron siya nagigitarang Stitch. So, yeah. Basta hili ko si Stitch, yun lang. At please, wag yung wala, talaga may lumalabas na advertisement, pasensya na lang. Pero yeah, Stitch. Paborito ko si Stitch kaya kahit yung boses, ginagaya ko na. Pero ayaw ko mag-ingay ngayon kasi gabi na. Pero pangit, diba? Pero anyway, I tried my best. Experiment 626. Stitch. Nag-iba na yung boses ko compare before. Medyo gaya-gaya pa nung medyo bata-bata pa ako. Pero ngayon matanda na medyo
I think something wrong happened with my voice nung pinili ko i-birit yung sa kanta one time. Pero that's a different story. Pero yan, Lilo and Stitch. Yan, aabangan ko yan. And I think yung mga Lilo and Stitch fan or Stitch fan would really wait for it as well. And I hope hindi nila minurder si Stitch. He does look fluffy though. Incredibles 3 is something na hindi ko in-expect, pero in the same time in-expect ko. Kasi every Incredibles na film, yung dulo nun, laging may naiiwan na ang tawag nito. Pagpasensya nyo na yung sa mga aso. Hindi yan para mga paid actors na pwede, uy, wag naman kayo magano. Hindi mo talaga mapipigil yung aso kumahol, pre. You can train them, pero hindi ko sila aso. So, And if uulitin ko ulit to, it would take me another time. So, pagpasensya na lang. And tulad yung sinabi ko, I'll try to make it as acceptable, the videos, but also at the same time, I'll make it as raw as possible as well. Kasi kung raw ang isang video, alam mo, na walang edit-edit, yung mga sinabi, hindi siya scripted whatsoever. But, syempre, creativity, kailangan mo din naman i-present ng maayos, which wala pa ako sa ganun level. Pero yun yung goal natin. Umabot tayo sa ganun. Pero yan, Incredibles 3, sa ending ng Incredibles 2, meron na namang siyang pabitin. So, hoping doon susunod, pero sana hindi na siya rinse repeat. Kasi parang yung nangyari doon sa una is ganun na, rinse repeat siya. Ay, sa pangalawa, I mean. But yeah, it's something exciting, but also at the same time, a little bit disappointing. Pero at least it didn't take longer compared sa Incredibles 2. But we'll see. Ito yung isa sa mga na-excite ako. So, isa yung Stitch ito. Pangalawa. Toy Story 5 is something na hindi ko in-expect. Masyado na siyang gatas na gatas. And magandang tinapos na nila sa 3 or sa 4. Pero 5, I don't know. Baka magustuhan ko pa din pag pinanood ko. Pero honestly speaking, sobrang gatas na talaga siya. Frozen 3 something I did not expect again. Pero tulad yung mga sinabi ko before, ito yung nakakalungkot na gagatasan talaga nila ang isang sequel. Even yung mga TV series na magaganda, even yung mga movie na magaganda, minsan ginagawa na ng spin-off, or even yung mga anime or manga or comics na magaganda. Diba? Superman, sige, dami nga ng spin-off ni Superman, tapos ginawa na nila ng multiverse, ganun din sa Marvel, diba? Para lang ma-justify na ginawa nila ng para lang ma-justify na ginawa nila sequel, or ma-justify nila na ginawa nila, ganito ganyan, spin-off. Ganun na lang. Again, pasensya na sa mga aso, mga gawa dyan. Zootopia 2, this is something I am excited for. Yes, we don't ask for the sequel. Ito yung something na tulad yung Toy Story 5, Moana 2, Incredibles 3, Frozen 3. Hoping na yes, you didn't ask for it. Yes, sana hindi na lang nila ginatasan. But if they make the sequels they are planning na sobrang ganda, then that's fine. Pero kung they butchered it, please lang stop. Yun lang naman yun eh. If they butchered it, please stop. Or, sige, gusto mo ba? Sige, pero please, awat na. And it is something na maano ko na, yung mga manonood, please, watch reviews muna. If people say na talagang pangit, pag yun ang suportahan, para itigilan na nilang gatasan ang isang movie, or ang isang franchise. Kasi the more we support it, even if pangit yung film, dahil kumikita sila ng milyon-milyon, gagawa nila yan. Kasi kakagatin mo pa rin kahit na ayaw mo na eh. So, yung mga ganun. So, tulad ko, I always watch, hindi man always, pero pag meron akong pagkakataon, papanoorin ko ang isang film sa unang araw. Para at least, pag gumawa ko review, alam mo na. Kaya minsan, pag may movie na gusto kong panoorin, gawan ko na review, pero hindi ko na panood nung nirelease siya, minsan tinatamad na akong panoorin or gawan na review. Kasi, wala na.
tapos na eh. Madami na nakanood. So, hindi ko na ma-warningan yung mga tao ngayon kung maganda ba talaga o pangit. Pero tulad nga sinabi ko, medyo medyo contradicting. Kasi tulad nga sinabi ko nung last video, hindi ko ginagawa ng video pag sobrang pangit talaga ng film. Or hindi ko trip yung film. Pero I should warn people about it though. Pero kasi baka nga, ma-false alarm naman ako na sa akin lang, hindi ko nagustuhan. Pero baka magustuhan mo naman. Kasi meron din mga film na, like, naalala ko dati, merong isang film na nagandahan ako sobra, pero hindi nila tinuloy yung trilogy o yung series nung film kasi nga, walang nanood. So, yeah. Star Wars, Skeleton Crew, di ako masyadong fan ng Star Wars ever since yung dun sa bagong trilogy. Hindi ko siya nasusubaybayan din. Though yung sa Mandalorian, okay, na-intrigue ako kay Grogu. Pero Skeleton Crew, I'm not sure about this one. Pero, all I can say is, yeah, if you're a Star Wars fan, try. If hindi nyo nagustuhan, then please tell us. Pero hindi namin panoorin. Pero, personally sa akin, hindi ko siya papanoorin. Akata ko lalong, I'm a Marvel fan. Pero pagdating sa mga occult, lalo na yung ito, witchcraft and so on, hindi ko siya papanoorin. Well, though, sinabi ko rin sa Deadpool na hindi ko siya papanoorin. Hindi ko pa rin pinanood yung una and pangalawang Deadpool. Yung Wolverine lang yung pinanood ko. Pero ayaw ko na siyang panoorin ulit. Hindi ko siya kinaya. But, ginawa ko na review yun. And I can say, okay naman siya. Okay naman siya movie-wise. Pero hindi ko na siya kayang panoorin. Yun ang masasabi ko. Doon sa Wolverine. Meron akong review doon. Pero agad ako lalong baka hindi ko siya panoorin. Hingi na lang ako ng kwento doon sa isang kaibigan na Marvel fan din na, kwento mo na lang ako anong lumabas, anong Easter egg, saan ko connect yung ganito, ganyan, ano yung ganyan, cliffhanger nila, ganoon na lang, yung post-credit, if may post-credit, ganoon na lang. Kasi, yeah, I don't go with the occult, so yung mga Conjuring yan, hindi ko pinapanood yan. Shake Rattle and Roll, pwede pa eh. Pero Conjuring, Insidious yan, hindi ko pinapanood yan. So, in this case, dahil may occult sa Agatha all along, baka hindi ko rin panoorin. Though, may isang character doon na nasa Fox, yung Legion. And interesting if that's the same character. Kasi same yung actor, yung actress. So, yeah, just theories. Fantastic Four, I might watch it. Yung First Steps, kasi unang pasok ng Fantastic Four sa Marvel Studios. Kasi yung dalawang nakaraang film is under Fox, if not mistaken. And yeah, I just want to see their version of Fantastic Four. And also want to see Vanessa Kirby as Sue Storm. Yung dalawang, yung gumanap na Johnny Storm and gumanap na Ben Grimm, hindi ko sila kilala. Pero si Pedro Pascal sa si Vanessa Kirby, kilala ko sila. And isa si Vanessa Kirby sa mga inaabangan ko pagdating sa mga film. Daredevil Born Again, I might watch it. Kasi napanood ko na yung Daredevil sa Netflix many times. Pag nanonood ako, na alam ko medyo may pagka R16, pero nanonood ako sa Netflix, pina-fast forward ko siya. So, pati yung Game of Thrones din, pinanood ko siya fast forward lang. Lalo sa mga nakahubad or fast forward lang. Yan, wala yung, okay, ito yung story, ito yung ganito, ganyan. Pero sa mga mga shows na okay naman, sige lang, then, or kung sa pelikula ako nanood, wala akong magagawa. Hindi ko maka-fast forward yun. Pero, yeah, yes, interesting. Michael Cox, if not mistaken, or Charlie Cox. Yeah, nakasulat na nga. Charlie Cox at si Deborah Anwal is some of the characters or actors na inabangan ko din. Ang galing ng pagganap ni Charlie Cox as Daredevil. Deborah Anwal, okay din yung character niya. And as kapwa D&D enthusiast, ganun din. Elden Henson, okay din yung kanyang Foggy Nelson. And I think, if not mistaken, babalik ulit si Vincent D'Onofrio, if tama nga aking pronunciation. Ang ganda rin yung ganap ng Kingpin, pero I forgot his name. Pero yung gumanap na Punisher, I think babalik siya eh. So,
Yeah, si Jon Bernthal. Yeah, so papanoorin ko siya. So, ito, Daredevil. So, mga Marvel fan. Avatar 3, ito matagal ko na inabangan. And it's something na talaga din na, what do you call this? Gusto din ng uncle ko panoorin to. So, well, next year pa. Yun nga nakakalungkot, next year pa. Ang in-expect namin this year. Pero, well, next year pa. And, Avatar is Avatar. Hindi lang gusto ng uncle ko yung Way of Water, pero ako nagustuhan ko siya. I watch it sa 4 na ba o 5 beses ko napanood. Nakalimutan ko na eh, basta iba't ibang sinihan. Just to know it. Kasi gusto ko talaga malaman kung kumusta siya. Yun na naman. Pero in this case, I'll really inabang ko siya. Gusto ko siya panoorin. So, Avatar Fire and Ash. Tapos, and ito talaga yung just want to know where the story. Ito yung mga tipo ng sequel. Doon matagal nga lang inabot yung Avatar 2. Ito yung mga tipo ng movie na abangan mo talaga yung sequel. Kasi may progress eh. Talagang intention ng director na okay, may sunod pa. Pero meron kasi mga film na ayoko nang dugtungan. Pero dahil gusto ng mga publishers or kung sino man yung mga companies na dugtungan kasi gusto nilang gatasan, pumapangit yung film. Iba kasi yung ginagawa mo yung film out of gagatasan mo siya sa ginagawa mo yung film kasi meron kang gustong ipahayag na story or ipahayag na immersion sa mga tao or ipahayag message story, pero isa lang. Pero yeah, Freaky Friday 2, this is something I did not expect by the geeks, and I don't know how they would make it na pangalawa na naman na Freaky Friday. Kasi Freaky Friday in itself is classic na siya eh. Yun na yun eh. There's so many things na movies na they try to copy it kasi doon na nag-start eh. Sila hindi naman siguro sila yung pinakauna, pero isa sila sa mga nagpasikat ng ganong genre na body swap something. Hindi sila yung una. Meron pang mas nauna sa kanila, pero this is one of the classic, one of the talagang mariremember. Pero ewan ko lang para saan, pero I might tignan natin sa trailer kung magagawa nila kung okay. Pero trailer minsan deceiving eh. Ang ganda ng trailer pagdating ng movie, pangit. Meron din naman pangit yung trailer, pero pagdating ng movie, ang ganda. So, tignan natin. Tron, hindi talaga ako fan ng Tron, pero bigyan natin yung chance. Yeah, I might. Kasi sa Jared Leto, nandiyan na naman sa Jared Leto. Si Jared Leto is one of the actors na gustong i-hate o i-bash ng mga tao. Parang si Brie Larson lang. But I want to give him a chance kasi he's trying to be creative. Pero yeah, I mean, I understand why people does not like him. But yung effort ni Kuya, talagang effort eh. So let's see if this is the third film na medyo butchered. Wala tayong magagawa doon. Butchered talaga. And then yeah, gandun lang ata. Ito lang yung nakalista dito eh. Pero ang alam ko meron pang iba eh. Pero ito yung mga tumatak siguro. Pero yun lang muna guys. Hanggang doon lang muna. Ayun, matagal na tong video. So if meron ako nakaligtaan or merong mga nai-announce na hindi nakalista dito sa listahan na to, comment nyo dun sa ating comment section down below and we'll see what happens. Okay? So hanggang dito na lang muna para hindi na masyadong humaba. Pero yun, hintayin tayo para next year. So ingat as always and take care.